Muling ipagpapatuloy ang impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona sa Lunes. Ilang araw bago nito, nagsulputan na mga sticker ng mensahe ng pagsuporta sa punong mahistrado. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagsulputan ng mga sticker na ito sa lugar kung saan nag-press conference sa mga abogado ni Chief Justice Renato Corona kaninang umaga. Pero ayon sa depensa, di nila alam kung kanino o saan galing ang mga sticker. Baka raw sa mga taga-suporta ni Corona. Ang mga nakita naming may hawak na mga sticker, nagsabing may nag-abot lang sa kanila ng mga ito. Lumabas sa mga sticker ilang araw bago nakatakdang magpatuloy ang impeachment trial ni Corona sa Lunes. Tumanggi naman ang palasyo na magkomento tungkol sa mga sticker. Sa Lunes, unang sasalang sa witness stand si dating Manila Mayor Lito Atienza. Ipagpapatuloy ang testimonya tungkol sa pagbili ng Manila City Government sa lupain ng Basag Idote Enterprises na pag-aari ng pamilya ng asawa ni Corona na si Cristina. Pinababalik din ng depensa si Justice Secretary Laila de Lima. Naipresenta na siya dati ng prosekusyon para tumestigo tungkol sa dissenting opinion ni Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno sa TRO laban sa pagpigil ng DOJ sa pangingibang bansa ni Pampanga Representative Gloria Arroyo noong nakaraang taon. Pero di pa sigurado kung maisasalang siya sa witness stand sa Lunes. Naghain kasi ang prosekusyon ng motion to quash para mapawalang bisa ang subpoena. The mere fact na may naalala silang hindi nila natanong, palagay namin hindi sapat yon na rason na buksan ulit yung kaso at distorbuhin ulit si Justice Secretary Laila de Lima. Bakit ngayon lang lumalabas yung kanilang reservations sa pag-appear ni Secretary de Lima kung kailan malapit na kaming magpresenta ng aming ebidensya? May epekto naman kaya sa impeachment trial ang investigasyon ng Ombudsman sa umano'y $10 million bank accounts ni Corona? Naniniwala ang depensa na ginagamit ng ilan ang kaso para mapilit si Corona na umupo sa witness stand sa impeachment trial. Hindi naman ho nakalagay naman sa complaint yun eh. At mariing tinanggi yun. Ako po sa personal na tingin ko, talagang ito ay dahilan para i-set up na umupo ka. Kay paliit, kay wala, basta magsalita ka. I don't think so because the Ombudsman acting was based on complaints filed by civil society and private individuals. Dalawa raw ang pwedeng gawin ni Corona. Huwag pansinin ang investigasyon ng Ombudsman dahil wala itong jurisdiksyon o kasuhan ng Ombudsman sa Korte Suprema ng grave abuse of discretion. Pwede rin daw makialam ang Senado. Pwede siguro nilang awatin o pakiusapan yung Ombudsman na tigilan kung ito'y makakaapekto sa impeachment trial. Pero nilinaw ng prosekusyon na pwedeng mag-imbestiga ang Ombudsman. Ang hindi raw nito pwedeng gawin, sampahan ng kaso si Corona. Lahat ng agam-agam pagdating dun sa dollar accounts ni Chief Justice, matagal na sanang nabura yan o hindi na yan nagbunga o lalo pang pinag-uusapan kung nung sa simula pa lang ibinuksan na niya. Umaasa ang mga House Prosecutor at ang mga Senator Judge na matatapos ang depensa sa presentasyon ng ebidensya bago magtapos ang sesyon ng Kongreso sa June 7. Ayon sa depensa, hindi bababa sa 10 testigo pa ang kanilang ipipresenta pero ang kanilang tansya, maisasara nila ang kaso sa huling linggo ng Mayo. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Biyahe na bukas, pa-Amerika, si pambansang kamao Manny Pacquiao para ituloy ang ensayo para sa laban nila ni Timothy Bradley. Pero ngayon pa lang, kampante na ang coach at trainer ni Pacman sa kondisyon ng ating pambato. Makitime out muna tayo kay Marisol Abduraman. Marisol? Mel, walang sinasayang na panahon ng ating pambansang kamao. Kahit kabababa lang mula sa Baguio training, sabak muli sa training dito sa Maynila. Hindi na nga nagpapaawat ang pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Tila walang kapaguran. Kahit kagagaling lang sa halos isang buwang training sa Baguio, sumabak ulit sa ensayo kanina. Ayon sa kanyang trainer at kababatang si Buboy Fernandez, kahit pa 50% na handa na si Manny, kailangan pa rin siyang ikondisyon bago sumabak sa training sa Amerika. Delikado raw kasing kalaban ang kanyang makakasagupan na si Timothy Bradley. So, kailangan ingat tayo, kailangan yung kondisyon natin, kailangan pagdating natin sa LA, talagang 100%. Pinag-iigihan na rin daw ng kampo ni Pacquiao ang strategy laban kay Bradley. Yung ulo niya na pumapasok, delikado sa headbutt at ang strategy natin is yung mabilis ng paa, mabilis ang kamay.
Bagamat may 5 linggong ensayo pa si Pacquiao sa wildcard gym sa LA, kumpiyansa na ang kanyang coach na si Freddie Roach. I'm very happy where he's at right now. Kahit kakaibang disiplina at determinasyon sa ensayo, may pakiusap ang pambansang kamao. Pagdasal nila ako para sa karangalan ng ating bansa. Aasahan namin na magandang balita na naman po ang inyong pasalubong pagbalik niyo galing ng LA. God's will. God's will. Hindi lamang mga Pinoy fans ang nagpunta kanina, kundi pati mga Koreanong ito para masilayan ng personal si Manny. I love Pacquiao! Very strong! Mel, bukas nga ng gabi ay tutulak na nga pa LA ang ating pambansang kamao. Pero bago yan, muli na naman siyang sasabak sa training at sasalang po sa kanyang game show na Many Prizes. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Karaniwang karamdaman ng matatanda ang pagiging kuba. Pero ang batang tampok namin ngayong gabi, taglay na ang sakit na scoliosis nung mula pa nung sinilag siya. At habang tumatagal, lalong lumulubha ang pagkakuba ng bata na ngayon ay 2 taong gulang na. May lunas pa kaya ang kanyang kondisyon? Hindi baling naghihirap, huwag lamang muling malayo sa mga anak. Yan ang pinagsisikapan ni Julie na matupad para sa kanyang pamilya. Mula nang iwan ng asawa noong 2009, nagpalipat-lipat na mula Batangas hanggang Albay ang mag-iina para makituloy sa mga kamag-anak. Nang mamasukan sa Maynila si Julie bilang kasambahay, inihabilin niya ang kanyang mga anak sa kanyang kapatid. Sa kanilang pagkakalayo, naging kapos sa pagkalinga ang kanyang mga anak, lalo na si Erica, na kung tawagin niya ay si Akang. Nagsumbong na lang sa akin yung anak ko na nahulog nga daw yan. Sabi ko, paano pagkakahulog? Nauna daw yung ulo. Dumugo pa nga. Kaya't isinama na lamang ni Julie ang 2 anak sa Maynila kahit walang tiyak na matutuluyan. Hanggang sa isang kamag-anak na kanilang tinuluyan ang nagpayo na mamasukan siya sa isang pamilya sa Bulacan. Hindi naman po kami ganun kaangat sa buhay para mabigay lahat ng suporta para sa kanya. Sa mungkahi ng mga nagmamalasakit na kapitbahay, naglakas loob si Julie na ilapit sa GMA Kapuso Foundation ang kalagayan ni Akang. Agad nating pinatignan ang lumalaking ulo ni Akang sa isang neurosurgeon. Kung yung hydrocephalus niya, the same since 2 years ago hanggang ngayon, wala namang operasyon na kailangan. So observe na lang yung baby kung talagang may symptoms na mataas ang pressure sa ulo, kunwari manghina, sumakit ang ulo, magsuka, saka na lang natin siya i-shunt. Sinamahan din natin na mag-ina na ipasuri ang hukot na likod ni Akang sa orthopedic surgeon. Nasa 40 degrees na ang pagkakabaluktot ng kanyang likod at mabilis pa itong babaluktot sa paglipas ng mga araw. Erica has congenital scoliosis. And when you say congenital, baka may associated problems yan sa ibang lugar ng katawan. Mahirap na procedure ito kasi lalagyan mo ng bakal sa loob, ibe-brace mo yung growing bone para habang tumatangkad yung bata, yung scoliosis will not worsen. Kung sino man po yung may mabuting puso o kalooban na tumulong sa anak ko, hinihingi ko po sa inyo yun kasi talagang wala po akong kakayahan na ipagamot yung anak ko. Kasi yung inaano ko lang po kasi para sa pagkain namin. Ayon po sa mga doktor, may kabigatan ang pangangailangan ni Akang, kaya't sa mga nais magpaabot ng tulong sa kanya, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Lowellier. Maaari din po maglagon sa www.kapusofoundation.com. Susunod, dugong Pinoy na si Jessica Sanchez, lalong lumaki ang tsansang maging American Idol. Ngayon, pasok na siya sa top 4. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.